Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 216. In our verse for today, Isaiah chapter 29 verse 15 to 16. Nakakaawa kayong mga nagtatago ng inyong mga plano sa Panginoon. Ginagawa nyo ang inyong mga gawain sa dilim at sinasabi nyo, walang makakakita o makakakaalam ng ginagawa natin. Baluktot ang mga pag-iisip nyo, tinuturing nyong parang palayok ang gumagawa ng palayok. Masasabi ba ng palayok sa gumawa sa kanya, hindi naman ikaw ang gumawa sa akin? Masasabi ba ng palayok sa humugi sa kanya, wala kang nalalaman? May mga tao na akala nila ay matatago nila yung bawat ginagawa nila. Puro pagsisinungaling, puro paglilihim, at puro pagsusuot ng maskara. But this verse in Isaiah ay sinasabi dito na wala tayong maililihim sa ating Panginoon. Nakakala nating mga tao, maitatago natin yung mga planuhin natin, yung mga totoong motibo natin. Pero ang katotohanan, wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi pa dun sa verse, ikinukubli nila sa dilim ang bawat ginagawa nila or bawat masamang ginagawa nila. Naakala ba nila na parang pag nasa dilim ay hindi na alam ng Panginoon? But these verses reminds us that God is our Creator and we are only His creation. At alam na alam, kilalang kilala ng Creator ang bawat creation niya. Meron pa nga akong nakausap, sa sobrang dami ng client niya, hindi na niya alam yung muka or yung pangalan ng client niya, pero pag nakita niya yung ginawa niya, sa kanya lang nalalaman na, uy, client ko pala to dahil siya yung gumawa nun. The Bible says that nung nando pa lang tayo sa sinapupunan ng ating mga ina, ay minomold na tayo ng ating Panginoon Diyos. Even the hair na meron tayo ay bilang lahat ng ating Panginoon. Kadalasan iniisip natin na kaya nating itago yung anumang iniisip natin na walang nakakaalam. Yung bawat struggles natin or yung bawat decisions natin, wala ngang maitatago ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Alam niya ang laman ng isip natin at ng puso natin. And minsan, itinatago natin yung ating totoong tayo sa isang maskara. Ganon kadalasan ng mga tao. Kadalasan, pinapakita natin sa lahat na okay tayo. We are good at pretending. Magandang pananamit, palangiting muka, or pagsasabi ng okay na okay ako. Pero ang katotohanan pala, meron na pala tayong battles inside us na walang nakakaalam. Pero good news is, alam lahat ito ng ating Panginoon Diyos. Maaaring maitago natin sa mga tao yung mga pinagdadaanan natin. Subalit, hindi natin ito maitatago sa ating Panginoong Diyos. Mabuti man o masama, ang nilalaman ng ating isip at ng ating puso ay alam na alam ng ating Panginoon. Alam niya kapag nagkukunyarian kang matapang or matatag kahit ang totoo, natatakot ka na or nangangamba ka na sa buhay na to. Alam niya yung bawat motibo, kahit gaano kaganda yung ginagawa natin. Maaaring yung ibang tao matutuwa sa atin, mababaitan sa atin. Pero si God, alam niya yung pinaka-deepest na motibo natin kung bakit natin ginagawa ang bawat ginagawa natin. Alam niya ang bawat sikreto natin. Yes, hindi natin sinasabi sa iba, pero alam na alam ng Diyos. And alam din niya kung bigat na tayo sa mga pasanin natin. Maaaring sinasabi natin pag kinakamusta tayo, oh, kumusta ka na, Billy? Nasabihin mo, okay na okay ako, bro. Praise God. God is good. Maaaring sabihin natin yan, pero ang katotohanan pala, tayo ay bigat na at hirap na sa pinagdadaanan natin sa buhay. Again, the good news is, alam ng ating Panginoon lahat yan. And the reason behind it is because He is our Maker. He is an all-powerful God, pinakamakapangyarihan sa lahat at all-knowing God. At alam na rin niya yung past, present at future na mangyayari. Bakit pa natin kinakailangang magtago sa Panginoon? Bakit kinakailangan pa nating ikubli sa dilim kaysa iluhod natin sa Panginoon at aminin natin ang lahat ng mga kahinaan natin at allow natin siya na magbago sa bawat isa sa atin. Ang ganda nung sinabi sa verse 16
Yung palayok nga daw, di ba? Maaari bang questionin ng palayok yung gumagawa ng palayok? Kung iisipin natin, kaya nagagawa ang isang palayok dahil merong naghuhulma rito para maging palayok siya. Hindi kayang maging palayok ng isang palayok ng mag-isa lang niya. Si God yung magpapalayok at tayo yung palayok. Siya yung gumawa sa atin ng may pag-iingat, kapangyarihan, may wisdom, talagang pinag-isipan niya kung paano niya tayo gagawin. And ang katotohanan, mga kapatid, mas alam pa nga ng Diyos kung sino tayo kaysa sa sarili natin. Naalala ko si Peter during the time na kukunin na si Jesus para ipako sa krus, di ba? Hindi ko alam yung eksaktong word, but parang something like this na dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makuha, Panginoon, di ba? Something like that. Ipagtatanggol daw niya ang Lord. Tapos biglang sinabi ni Jesus, ganun ba? Tandaan mo, Pedro, bago tumilao kang manok, 3 beses mo akong itatatwa. And nangyari siya, di ba? Idininay ni Peter yung sinasabi niya na ipaglalaban niya hanggang kamatayan. Si Peter na sobrang tapang, si Peter na palaban, idininay si Jesus 3 times. Habang iniisip ko yun, naiisip ko yung sarili ko. Minsan may mga sinasabi tayo sa Panginoon na ang katotohanan hindi naman talaga natin kayang gawin. Mas kilala ng Panginoon kung sino tayo kaysa sa pagkakakilala mismo natin sa sarili natin. Alam na niya ang lahat because He is an all-knowing God. So kaysa itago natin ang anumang bagay na iniisip natin, bakit hindi na lang tayo lumapit sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? Come as we are. Kung sino ka, lapit ka sa Diyos. Hindi siya magugulat sa lahat ng mga pinagdaanan mo, kung gaano kadilim yung pinanggalingan mo. Basta lumapit ka lang sa Kanya at pagkatiwalaan mo siya. And may experience mo yung comfort at yung katotohanan na ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng bagay dito sa mundong to, at nangyayari sa kaloob-looban ng kaibuturan ng puso natin, ay siya ring Diyos na nagmamahal sa atin, nagko-comfort sa atin, nagko-correct sa atin kung kinakailangan, nagdidisiplina sa atin, at handang i-restore tayo kapag lumapit tayo sa Kanya. Siya yung klase ng magpapalayok na kahit na basag-basag na tayo, dalhin natin yung broken pieces natin sa Kanya at kaya pa niya tayong gawin na isang napakagandang masterpiece. Kaya niya tayong gawing extraordinary kahit na ordinaryong mga tao lang tayo. Hindi na natin kinakailangang magkunwari sa Panginoon dahil alam na rin naman na niya. Ang gusto lang niyang mangyari, pagkatiwalaan natin siya. Huwag tayong manangan sa sarili nating galing, sa sarili nating lakas, kundi manangan tayo sa Kanya. Alam na niya ang lahat ng bagay, kaya lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga ni Jesus, para daw dun sa mga nabibigatan, lapit daw tayo sa Panginoon at bibigyan niya ng kapahingahan ang ating kaluluwa. Ito yung klase ng kapahingahan na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. Kahit gaanong kadami yung pera mo, kahit anong lugar na yung napuntahan mo for vacation, yung kapahingahan ay kayang ibigay ni Jesus. Hindi mo pa yun naranasan. It doesn't matter kung ang dami mo nang nagawang sablay sa nakaraan, mga kapalpakan, kasalanan, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Magsisi tayo sa lahat ng mga nagawa natin at isurrender natin ito lahat sa Kanya. Ipanalangin natin, iluhod natin sa Kanya, ibigay natin ang buhay natin sa magpapalayok sa ating Panginoong Diyos. And i-allow natin na kumilo siya sa buhay natin. Ma-experience nawa natin ang pag-ibig, kapahingahan, kapayapaan, at ligaya na tanging sa ating Panginoon Diyos lamang natin mararamdaman at matatanggap. God bless everyone, and naway patuloy nating palaganapin pa ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.